Tumayo po ang kapulungan. Awit 145 verses 1 to 3. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Patuloy po tayo magmuni-muni sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyo sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang katagpuin ka namin sa lugar na ito sapagkat tinupad mo ang iyong pangako
na kung saan kami nagkakatipon ay naroon ka sa kalagitnaan at sumasa amin. Panginoon Diyos, bayaan mong dakilain ka namin ngayon at luwalatiin. Tanghalang iyong pangalan sa buong sanglibutan upang kilalanin na ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Diyos, bayaan mong kaming iyong mga nilalang ay yumukod magpakumbaba sa iyong dakilang harapan, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila na nakapangyayari sa lahat hanggang sa aming panahon. Ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang aming itatanghal ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo na po ang kapulungan. Tumayo po ang kapulungan. Ating pong sambitlain ang sumasampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Shenawa.
Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po! Ayan. Ayan. Tayo po ay umawit at magpuri po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kami ay nagkatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nakakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal ang pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig,
umawit sa ating Panginoon, patuloy po nating damhin at kanyang presensya at itaas ang kanyang pangalan. Pagkat laman ng isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, kamatayan mo'y dahilan ng tunay kong kalayaan. Kami ngayon iyong anak, minamahal mo ng ganap. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong kay ganda. Ako'y sa'yo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko, mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mong
Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa mabiyayang awit. Ngayon naman po ay isang mensahe sa awit ang ihatid sa atin ng TUC Youth Choir.
Salamat po sa mabiyayang mensahe sa awit. Ngayon naman, ihanda natin ating puso at isip sa pakinig ng mensahe ng Panginoon. Ang gagamiting daluyan ng kanyang pagpapala ay ang at minamahal nating Predikador Jojo Pilio. Amen. Salamat po sa TUC Youth Choir na laging kumakanta pag ako nagsesermon. Salamat po sa inyo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Maligayang Pasko sa inyo lahat. Alam na po natin, napaka-advance ng Pilipinas. Laging advance tayo sa lahat ng bagay. Miski sa Pasko, ay advance tayo, no? Tayo po isanaling manalangin, maging kalugod-ugod nawa ang mga salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay sa iyong harapan, o aking Panginoon Diyos, at manunubos at aking malaking bato. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa panahon po tayo ng pag-aaral na kung saan ang topic natin ay the marks of an excellent ministry. So, nasa pangatlong linggo na po tayo ngayon. Nung last week po, pinag-aralan natin yung the mark of an excellent ministry, which is yung team player. No, sa isang ministeryo, hindi pwedeng ikaw lang ang mag-isa na hayo. At hindi rin naman ito ginawa ng ating Panginoong Hesus na hindi rin siya mag-isa na humayo, meron siyang 12. No? And to become a team player, dapat ay nagbabahabahagi ang mga gawain para sa tagumpay ng isang ministeryo. Makikita yon sa Thessalonians 2:1-3. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay the marks of an excellent ministry. Ito yung divinely endorsed. So, ano po ba ito, no? Endorsements. Naalala ko, nung ako ay nagtatrabaho, nung simula noong 1990, I was endorsed sa trabaho ng isang tito ko at isang tita ko. Yung isang tito ko sa asawa ng ating Tita Elsie. So sa customs ako noon, sa Interlock, Philippines. No? I was endorsed. No? Directly endorsed ako. And after noon, naalala ko, 1990 yun, July 16. Lindol. May Lindol noon. July 16, no? Tapos pangalawang endorsement ko, ang Tita Sally. Nagkatrabaho yan sa government. I was endorsed by yung friend niya na taga-COA, Commission on Audit. No? I was being endorsed. So, sa inyo, di ba napakasarap ng feeling na yun na ma-endorse kayo? Di po ba? Na ma-endorse kayo sa isang trabaho o sa isang produkto na ikaw yung sinisignify nito. Ang sarap ng feeling. Pero, sabi ko nga, ang bawat pag-endorso ay may kakibat na responsibilidad na ikaw ay dapat maging maayos, dapat kinikerry mo yung pangalan ng nag-endorso sa'yo o yung kumpanya na yon dahil nagtatrabaho ka doon. Ngunit, sa sitwasyon ito, ang Apostol Pablo ay divinely endorsed, no? Iba yun, no? Ang ibig sabihin ito, it was specifically handpicked by Jesus to assign each and every one of us to a specific ministry. Ang title natin, The Humble Ministry of Paul. Pero sabi ng Dad, mas magandang tawagin, The Humbling Ministry
of Paul because it's the best example of sacrificial love to God and to men. Ang involvement po ni Paul sa mission field ay plano ng ating Panginoon na ang layunin is to save the lost and evangelize to the Gentiles. Hindi sa mga Hudyo, kundi doon sa mga Gentiles. That is why salvation was given to us. Kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Tayo po ay parte ng mga Hentil. At sa panahon ng kanyang ministry, hindi makikakaila yung pagbibigay ng kanyang buhay sa ministeryo. Kaya nga kung i-rate ko yung kanyang dedikasyon at pagbibigay ng panahon dito, masasabi kong beyond 10 ang marka niya. Ano po ba ang marka ng isang epektibo at matagumpay na ministeryo? Alam niyo po, simula nang makakilala tayo sa Diyos at nakipag-isa tayo kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang Espiritong Banal ang pumasok sa atin. At ang Espiritu ito ay gabay natin sa simula ng pagbabago at pagsisimula ng buhay natin bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Atin mong basahin ang teksto na pagbabasayan natin ngayon. Tayo po ay tumayo. The marks of an excellent ministry, the humbling ministry of Paul na makikita sa 1 Thessalonians 2:4-6. Sabi po sa English Standard Version, sabi, but just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak not to please men, but to please God, who tests our hearts. For we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed. God is witness. Nor did we seek glory from the people, whether from you or from others, though we could have made demands as an apostle of Christ. Tayo po'y pagpalain ng pagkabasa ang banal na salita. Sabi ko kanina, simula nung makatanggap tayo sa ating Panginoon, merong isang gift na Holy Spirit na binibigay sa atin. Ito'y automatic na binibigay sa atin base sa kung ano yung kabuuan natin o personalidad ng bawat isa sa atin. Ngunit, meron ding iniwan sa atin na pangkalahatan na tayo bilang mga mananampalataya ay iniwan tayo sa ating mission statement na humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Sabi ng isang pastor na kaibigan ko, sabi niya, ministry is a grace given by God. Amen po ba? Ito'y grace o biyaya na binigay sa atin ng Diyos. It's a gift. And this ministry will sustain us in our Christian life, in our Christian journey, na ang isang mananampalataya dapat may ministry. Tayo, mga kabataan, simula nung nag-retreat tayo nung August po ba yun? May po ba yun? Tama po ba? Di ba after noon, pina-evaluate kayo anong mga specific ministry ang inyong to get involved with. No? And alam ko ay unti-unti nyo itong sinisimulan. Si Apostol Pablo ay isang mahusay na katiwala ni Kristo. Bangamat
Ang endorso po niya ay galing kay Barnabas. Kaya niyo po si Barnabas. Si Bernabe, isa po siyang parang naging lingkod din. Naging isa sa mga kasama ng mga apostol. Pero Jesus directly and was divinely endorsed Paul in the ministry. Si Jesucristo po ang tumawag sa kanya sa Damasco upang maging mamamalakaya ng tao sa mga hintil. Tinanggap niya ang biyaya ng to ng kaligtasan na binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Sinampalatayanan niya ito, ipinalaganap ang kanyang kamanghamanghang ginawa sa lahat ng tao. Sabi sa Galatia 1:11, sabi doon na, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preach is not of human origin. I did not receive it from any man, nor I was taught it. Rather, I received it by the revelation from Jesus Christ. Ang pagkatawag po sa ministeryo ng ating Apostol Pablo ay it's a revelation from Jesus Christ. Simula nang siya'y mabulag at makakita, doon nagsimula ang kanyang ministeryo. At marami po siyang pinuntahan. After po noon, nag-spend siya ng time sa Roma o sa ibang mga lugar. Spent 3 years. After that, nagsimula siya ng ministry. At yun nga po, ang salita ng Diyos ay ibinahagi niya sa mga Thessalonica upang bigyan ng kaluguran ang Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay pinamanahan ng ministry na ito. And paano natin mabibigyan ng kaluguran ang ating Panginoon? How we can please God in the ministry He has entrusted to us. What we must do to fulfill this mission. 3 bagay lang po ang aking ibabahagi sa inyo. Dapat natin tandaan, mga magulang at mga kapatid, that the only goal in our ministry is to please God and not man. So, una po na dapat nating bigyan ng pansin para ma-please natin ang ating Panginoon, to mabigyan ng kalaguran ang ating Panginoon is mahalin natin ang Diyos. We love Him above everything else. Sabi po, the 2 most important things God wants from you is to know Him and to love Him. Sabi po sa Hosea 6:6, sabi doon, I don't want your sacrifices. I want your love. Kailangan ko ang pag-ibig mo. I don't want your offerings. I want you to know me. Sa verse na ito, makikita natin ang dalawang bagay. Na to know Him is to having a close relationship with God. Hindi natin pwedeng mahalin ng Diyos kung walang personal na relasyon tayo sa Diyos. Having a close relationship with Him is not just dalhin ang kanyang pangalan. It's about imitating His every move. Ginagaya natin yung bawat ginagawa ni Jesus. Katulad ni Abraham, nung siya ay tinawag ng Diyos, isang bagay ang kanyang ginawa. He walked with God. At ito'y dapat makita rin sa bawat isa sa atin.
Ang isang batang bagong panganak ay nangangailangan ng kalinga ng kanyang ina. Di po ba? Kinakarga ng dahan-dahan. Pinapakain ng gatas o baby food. Hanggang sa laki niya, ginagaya niya kung ano yung ginagawa ng nanay niya at nagkakaroon ng forma at umaayos yung kanyang lakad. Ganon din po tayo. Kung gusto nating mahalin ng Diyos, is kailangan we walk with Him. Pangalawa po is we become an aroma of Christ. Yung masamyong halimuyak, yung sweet aroma of Christ na dapat makita sa bawat isa sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 2:5-15-17, we are an aroma of Christ to God among who are being saved and among who are perishing. Yung mga naliligtas at yung mga napapahamak. Maging aroma tayo ng ating Panginoon. Maging lumakad tayo ng naayon sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng personal na relasyon. Pangalawa po, dapat ay kung love natin ang ating Panginoon, kailangan siya ay Diyos at master ng ating buhay. He takes control of your everything. Sabi nga doon, di ba, sa Marcos 12:28-30, ang mga guro nagtanong, ninibate si Jesus, at gusto niya makarinig ng magandang sagot. Sabi ng mga Pariseo, sa lahat ng mga commandments, ano ba yung importante? Sumagot si Jesus. Sabi niya, the most important one is this: the Lord your God, the Lord is one. Love your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. At ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag tayo ay naatasan ng isang ministeryo o ministry na pinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, mga magulang at mga kapatid, in every ministry we do for the Lord, ang prioridad natin is magbigay ng service sa ating Panginoon. Na mahalin muna siya ng buo. To love God supremely. Na nandun ang buong puso natin, buong pag-iisip, lahat ng mga diskarte, lahat ng ginagawa natin ay nasa pagmamahal sa ating Panginoon. We must be careful not to shift all your attention to the capacity you serve in such a way that you forget the first duty to love God and spend time with Him. Minsan may quote, busy tayo sa kingdom, pero hindi sa king. And ito'y dapat nating medyo pag lalayo tayo doon, kailangan laging pagmamahal ng Diyos ang dapat nating asikasuhin. Sabi, to be excellent in our ministry, we must build our inner core. Kung mahal natin ang Diyos ng buong puso, i-build natin itong inner core. Ano ba itong inner core na ito? We must be physically, mentally, and emotionally, spiritually fit for service sa ating Panginoon. And dapat mag-spend tayo ng time in equipping ourselves
in learning. Sapagkat, ano pa tayo, parang baby pa tayo eh. Nagsisimula pa lang tayong lumago sa ating Panginoon. Well, 3 bagay. Ano itong inner core na ito? Ano yung dapat nating spend time in equipping and learning? Magkaroon ng marubdob na pag-aaral ng salita ng Diyos. To have a deeper study of God's Word. Bakit kanyo? Ano ba yung sabi sa Psalms 119, 105? Ang salita ng Diyos, Thy Word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. Kung merong direksyon na gusto kayong tuunan ng pansin, ito'y pag-aaral sa salita ng Diyos. Pangalawa, have a fervent and effective prayer. Ano po ba yung fervent and effective prayer? No? Hindi lang niyang pananalangin para pansarili. Ito'y panalangin sa ating kapwa mananampalataya, panalangin sa mga nangangailangan, sapagkat ang power ng panalangin ay epektibo, hindi lang sa ministeryo, kundi sa ating mga buhay. At pangatlo, we must serve the Lord with gladness. Sabi sa Psalms 100 verse 2. Kung lahat tayo ay kinikilala ang Diyos, nananampalataya tayo sa Kanya, nag-aaral ng banal na salita, nananalangin, dapat makita that we serve the Lord with gladness. Si Nehemiah po, sabi niya sa verse Nehemiah 8:10, nung nag-fall ang Jericho o nag-iba, nag-alala siya. No? Ginawa niya, kumuha siya ng mga kontraktor. So ito pong ngayon, mga kontraktor eh. Pero, ang kinuha niya ay mga epektibo, papapagkatiwala ang kontraktor. Kasi sabi niya, sa Nehemiah 12:10, then he said to him, go your way, eat the fat and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready. For this day is holy to our Lord. Who do not be grieved. For the joy of the Lord is my strength. Kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon, kung mahal natin ang ating Panginoon, may joy sa ating puso. At yung joy na yon, nagbibigay sa iyo ng lakas kahit anuman ang iyong pinagdadaanan. So we must develop our inner core. Pangalawa po, ang sabi, mamuhay tayo ng may pananampalataya sa ating Panginoon. We must live by faith in God if we want our ministry to be effective at makita ang marka ng isang ministry sa ating buhay. Alam niyo po ba, ang isang dapat nating paghandaan sa ating mga buhay, when we perform or do God's ministry, is to be ready for opposition. Opposition. No? Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga taong manlalait sa'yo, yung mga taong magtatanong, bakit mo ginagawa ang ministry ito? Bakit mo nagsiserve ka sa Diyos? Bakit punta ka na? Punta sa mga gawain, sa mga upward. No? Bakit? No? Ang mga posisyon na to ay kung magpapadala tayo, madali tayong babagsak. Madali tayong ipiplease ang bawat tao. Question po, patuloy mo bang bibigyan ng kaluguran ng Diyos o bibigyan mo ng kaluguran ng tao
at huwag nang gawin ang utos ng ating Panginoon. Dito, pumapasok ang matibay na pananampalataya, pananalig natin sa ating Diyos. Ang sabi po sa Hebrews 11:6, sabi, "For it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe first that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him." To please God, kinakailangan ang pananampalataya. Mamuhay tayo sa pananampalataya. That is why, dalawang bagay ang kailangang tandaan natin dito is we must trust God completely. Pinagkakatiwala mo ba ang Diyos sa iyong buhay? Sa araw-araw na ginagawa mo? O parang mas pinifavor mo yung ibang tao, sasabihin ng ibang tao. Kung hindi po kayo nag-aaral ng banal na kasulatan, kung hindi ka nananalangin, hindi mo mararamdaman ito. Hindi mo maranaw yung pagtitiwala sa Diyos completely. Sabi po sa Acts 13:22, God removed Saul and replaced him with David, a man about whom God said, "I have found David, son of God, as a man after my own heart. He will do everything I want him to do." If we continually trust God, you will recognize ano ba yung best na kaya niyang ibigay sa bawat isa sa inyo. At hindi mo mararamdaman to kung wala ang Diyos sa buhay mo. Kung hindi mo siya mahal. At kung wala siya sa buhay mo. Kasi pag meron ang lahat ng ito, you begin to trust God for the impossible ng buhay ninyo. Amen po ba? Kailangan, we must be willing to be just exactly what He wants us to be. Kanta po yun. Willingly na nagtitiwala sa Diyos. Lord, ano bang gusto mong mangyari sa aking buhay? Lord, napakadami na ng problema ko sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya. Lord, ano ba ang gusto mong mangyari sa akin? Isa lang po, being willingly to have faith in God, to trust Him fully. Ang ating pong Apostol Pablo, simula nang makakilala sa ating Panginoong Hesus, ay marubdob ang kanyang pananampalataya. Kasi sabi niya sa Galatia 2:20, favorite verse ng ating pastor. Sabi doon, kaya nga, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon, sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Maging bahagi tayo ng ministeryo ng ating Panginoon. Alam natin ito'y mahirap. Ito'y dadaan sa marubdob na pagsubok. Kumbaga. Pero, dapat hindi po tayo mag-give up. At yung kagustuhan nating mangyaring ito, yung pagbabago na nangyari sa ating buhay, ito yung i-impact. Ito yung i-share natin sa kapwa natin. Kaya kailangan must be an example of faith, an example of God's testimony in our life. Trust God fully, obey Him
wholeheartedly. Sundin natin ang Diyos. Buong buo, buong puso, no? Minsan, kaya kulang ang puso natin sa pag-share, pag-minister, madumi ang puso. Di po ba? Kung ano yung pumapasok sa ating bibig, pumapasok sa puso. Kaya lang pangalagaan natin puso na to. Lagyan natin ng kaligayahan, ng pagpapakumbaba, ng kapatawaran, upang mailagay natin sa bawat isa sa atin. Ano po ba yung lakas ng may kasama? No? Lakas ng may kasama. Mas malakas ang ministry natin kapag hindi ka mag-isa. Tama po ba? Mas malakas ang ministry natin kung hindi ka nag-iisa. Bakit ko po sinabi to? Nung ang ating Panginoong Hesus, matapos mag-sermon sa Bundok ng Olibo, feeding the 5,000, nagpahinga sila sa Capernaum. At pagkatapos noon, binisita niya kasi si Maria, si Lazaro, si Marta, ang kanyang nanay. Ngunit, nung kausap niya kanyang mga alagad, sabi niya, I will bless you and authorize you 2 by 2, dalawa sa dalawa, para to preach and to share the good news of God. Now, he sent out his disciples to share the gospel. Ginawa niya to sa kanyang mga apostol, hindi dahil ipahiya sila, hindi dahil gawan sila ng kahihiyan, kundi to exercise their faith sa ating Panginoon. Para mag-mature, para mag-grow, yes, magkakamali tayo pag nag-minister tayo sa iba, pag nag-share tayo, pero it's a development for our past. Kaya, we must work the ministry as a team. Nalala ko po, nung 2022, na-ordain akong predikador, tinawag ako ni Pastor, ikaw ang pag-handling ko ng evangelism. So sabi ko, hindi ko alam kung sasagot ako ng oo o hindi. Pero sabi ko, sige po, okay po. Sinabi ko yun, hindi dahil sa kaya ko. Sinabi ko yun, hindi dahil sa I have the knowledge and everything. Sinabi ko yun kasi naniniwala ako specific ang binibigay sa inyo ng Panginoon sa bawat ministry na binibigay sa iyo. And I know, hindi ako mag-isa. Kasi kasama ko ang Diyos eh. Kasama ko ang Diyos sa bawat ministry. What will I do? It's just to assign, to have a team of people better than me. And mapalad po ako. I have staff, teachers, na napakagaling sa pagtuturo. At sinasamahan ako sa ministry ng Dreamville na sinimulan namin ito noong 2023. Yan, kung makikita mo, dito nagsimula yung ministry ng Dreamville, no? Kasi, ang mission nito is, may pinagagawa tayong church, so kailangan, we need to share the good news of God. Kasi, alam niyo po ba, ang binibuild nating church, pang 300, pang 400. E ngayon, ilang po tayo. No? So, dapat maging handa tayo, bawat isa. Dapat nandun yung ating puso sa ministeryo. Ngayon po ay nasa 3rd year na ngayon, pero sa mga bata, we can relate to the kids. We can connect to them. We can share the good news. Di po ba, Kuya Miko? Pero ang goal namin ngayon, ngayong 3rd year, is to go to the house of the parents, to connect with them, to share with them the Word of God. At sa gabay ng Espiritu Santo, ay mangyayari ang lahat ng bagay. Pangatlo po, we can show God's love by loving
and serving other people. Tatanungin ko po kayo, mahirap ang mahalin at intindihin ang tao? Mahirap po ba? Mahirap ang mahalin at intindihin ang tao? Opo. Lalong-lalo na kung wala si Kristo sa kanilang mga buhay. Tama po ba? Kasi ang tao po sa dinami-dami ng kanyang iniisip, pamilya, trabaho, probisyon, karir, iisipin mo ba niyang pakisamahan ka? Kasi natural sa tao na hindi mo naintindihin ang sarili bago ang iba. Ngunit, naniniwala ako kung tunay kang may Kristo sa iyong buhay, iintindihin natin ang ating kapwa, mamahalin natin ang ating kapwa. Sapagkat, sabi sa Marcos 12:31, there are no commandment greater than this, to love your neighbor as yourself. Walang ibang pinakadakilang utos sa lahat. Pero, may twist. Bago mo mahalin ang iyong kapwa, mahalin mo muna ang Diyos ng buong puso, buong buo. Tanggapin siya sa iyong buhay. At mamamahal mo ang ibang tao. So, anong dapat po natin gawin? No? Ipakita po natin na mahal natin ang Diyos. With our smile. Practicing po natin yung smile. Di ba we have the joy of the Lord? We have this inner strength in us. Ako nga po pag sa elevator, pag may tao, lagi akong nakangiti. Lagi kong sinasabi, alam ko naman yung pupuntahan ko, pero lagi ko sinasabi, please, second floor. Abot ko naman, pero second floor, third floor. Ibig sabihin, I relate to them. No? I smile with them. Kasi sabi ko nga, sa dinadami-dami ng mga problema sa mundo, ikaw na anak ng Diyos ay kailangan maging masaya to share the joy of the Lord, the love of God. Nung nag-seminar po ang nasyonal sa Biga, meron pong tinatawag na yung sa CIMIG, yung life's journey. Ito po isang gagawin natin sa church. Pinapakita po rito kung paano natin i-approach ang mga walk-in o yung mga na-invite na mga kasama natin. Hindi lang po yan na kakamayan ninyo, hindi po ililista lang, kundi merong step-by-step na gagawin sa kanila kung paano natin ibabahagi ang salita ng Diyos. Meron nga doon nag-share, ang sabi, ang instruction ng pastor, ito 10 minutes lang. Pag kinausap mo, 10 minutes mo lang ako sa akin. Dali mo sa isang kwarto. Abay, hinihintay ng pastor. 1 hour na, hindi pa bumabalik. Tapos bumalik. Nakasimangot yung na-invite. Umuwi. Sabi doon sa isa, bakit ganun? Isang oras mong kinausap. Pastor, sinamantala ko na. Sinirang ko na ng good news. Para pag pinatanggap ko na rin. Para kung hindi man siya bumalik, okay na yon. Marami pong techniques para i-share ang salita ng Panginoon. And our church, Unida, we're involved in life's journey na may stages kung paano natin kakusapin. And this involvement is involvement ng kapisanan, kababaihan, at kabataan. Kailangan malaman po natin yung purpose. Bakit natin ginagawa ang lahat ng ito? Is it to please God? Or is it to please men? Sana po ay ganun ang ating level ng pag-minister, pagkausap sa mga ibang tao. Katapos-tapusan, sabi po, in every ministry that you are called to, it is crucial to follow in the path of purpose. Our ministry is a gift
given to us. Kailangan pagyamanin natin nun. We must be equipped. Pag-aralan natin kung paano tayo magmiministeryo sapagkat ang pinaglilingkuran natin ay hindi ang tao, kundi ang ating Diyos. So, to have an excellent ministry, it must be divinely endorsed, approved by God. We must love first God. We should live by faith in God. And loving God, we must understand and love people. Mga magulang at mga kapatid, sana po sa ating mga buhay, mag-involve tayo sa isang ministry. Bigay natin ang ating sarili sa ministry. Miski smiling ministry man yan, food ministry man yan, o tagabigay lang ng flyers, ng invitation. We must get involved. Sapagkat malulugod ang Diyos kapag itong bagay na ito ay ginawa natin sa kaluguran ng kanyang pangalan. Tayo po tumayo, tayo manalag. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Ito ang panahon ng revelasyon sa aming mga buhay. Inatasan mo kami na you endorse us, divinely endorse to take care of our kapatid or our pamilya, Panginoon. Naway equip us, Lord, sa mga bagay na ito, kung paano namin sila i-approach. Naway ang desire namin is unang mahalin ka, to live our life with faith, and to love people wholeheartedly. Panginoon, pinupuri ka namin sa lahat ng oras ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon naman po, maging bukas palad po tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering, kasabay po ng paghahandog ng awit ni Noah and Niel Pagkalinawan. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been a foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on the Calvary's more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, and all is all rest. I know the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. You will never fail. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. He will never fail. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tumayo po ang kapulungan. Yaring handog ng pusong may lugod, pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Aming Diyos, Ama, patuloy kaming sumasamba po sa iyo. Nagpapasalamat sa pagkakataon na ibigay mo sa bawat isa na kami ay makibahagi sa pagkahandog, Panginoon. Tunay na ang naisin mo, matuto kaming patuloy na magbigay po sa iyo, Panginoon, sapagkat ito yung pagkakataon na maibabahagi namin ang iyong pinagpapala mo sa iyong mga anak. Basbasan mo at pinagpapasalamat namin sa iyo ang kanilang mga buhay, maging sa kanilang mga handog na ito, at patuloy itong magamit sa lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia. Maraming salamat, Ama. Sa pagkakataon namang ito, ang bawat isa ay malayang makalalapit sa dakong harapan upang magpasalamat. Maaari sa kanilang kaarawan, ang iba ay sa kanilang anibersaryo ng kasal. Ang iba naman, Panginoon, ay mayroong kakaibang pagpapala na tinanggap na mula po sa iyo. At nais nilang itong itaas na mayroong pagpapasalamat. Sa pamamagitan ng pagpapatong na kamay na iyong mga lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Tinatawagan po sa harapan ang sumapit sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, at lahat po dahil karapat-dapat na tayo magpasalamat at magpuri sa Panginoon.
Tumayo po ang kapulungan. Ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at magampon sa atin, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ating pong basahin ang pabaong mensahe, tayo pong lahat. Kailangan ko ang mapagpalang basbas ng Diyos para sa matagumpay na pagmiministeryo na may kaakibat ng pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos. Ating pong mission statement, Antipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat. At welcome po sa Tipas Unida Church, the church that, para po sa ating mga kabalatyaanan sa umaga pong ito, sa atin pong naging pananambahan ngayon pong September 21, 2025, ang naghatid po ng mensahe, Predicator Jojo Filio, tanging awit, Brother Noah and Niel Pagkalinawan, gain din po, TUC Youth Choir. Candlelighter, Sister Inday Mercene, Hymns Leader, Sister Jeneline Dimagila, Narration Leader, Sister Edith Maglipon. Para naman po sa ating pananambahan next week, September 28, 2025, ito po rin po ay sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang maghahatid po ng mensahe, Predicator June Pagsisihan, tanging awit, Sister Kaye and Sister Venice Plaza, gain din po, TUC Adult Choir. Candlelighter, Sister Annabel Pagkalinawan, Hymns Leaders, Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez, Narration Leader, Sister Gigi Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa September 25, 2025, ito po ay sa ganap naman po na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe, TNP Joey Talampas, Patnugot, Sister Chona Pagkalinawan. Testimony, Sister Venice Blaza, tanging awit, Brother Noah Pagkalinawan, Hymns Leader, Sister Jeneline Dimagila. Narito pa po ang mga magiging speakers ng ating midweek service. For October 2, Pastor Fermin Lantan. October 9, Predicator June Pagsisihan. October 16, TNP Ed Bay. October 23, TNP June Kayabyab. At October 30 naman po, Predicator Jojo Filio. Flower sponsors po natin para po sa linggong ito, Brother Mateo Caleb Lantan and Sister Noemi Baile. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po natin itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Lady Filio para po may record. Ganyan din po para sa NOAA Project Building Blocks, ang atin pong mga kaloob ay maaari po nating ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andelisa Ordonez. At ang transfer confirmation din po ay kunan po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andelisa Ordonez para po may record.
Ang prayer ministry po ay nagpapatuloy. Ito po ay every Wednesday sa ganap po na ika-6 ng gabi via Zoom. At ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Para naman po sa Family Bible Study, ito po ay every Saturday sa ganap po na ika-2 ng hapon. Ang BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom. At BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Ang atin din pong Sunday School ay patuloy na nag-i-invite sa atin po na patuloy po tayong magsama-sama sa pag-aaral sa ganap po na ika-8 ng umaga. Kaugnay din po nito, narito po ang mga magiging teachers for the month of October, November, and December. For grades 1 to 3, Jack Ayan Talampas. Grades 4 to 6, Jack Miko Magbalana. Junior High School, Sister Cariza Santa Ana. Senior High School, Brother G-Boy Ohol. College and Young Adults, Elder Lady Filio. Kalalakihan naman po, Brother Ben Filio. Para naman po sa kababaihan, Elder Cora Ohol. Gayun din po meron pong online class ang adult. For October po, Jack Shai Filio. For November, Sister Doris Pagsisihan. And for December naman po, Sister Noemi Baile. Para po sa ating Young Adults Ministry, magkakaroon po ng fellowship sa darating po na September 28. Ito po ay sa ganap na ika-4 ng hapon dito po sa ating iglesia with special guest speakers po, Sister Lady Filio and Sister Andeliza Ordonez. Para naman po sa ating mga kabataan, magkakaroon po ng gawain. Ito po ay mamayang hapon sa ganap po na ika-1:30 po at kindly bring your Bible and notebook. Ito po ay ganapin sa atin pong multipurpose building at may topic po na relationship. So lahat po ng kabataan ay inaanyayahan mamaya pong 1:30 ng hapon. Ganyan din po ang atin pong mga kababaihan ay magkakaroon po ng activity. Ito po ay Kababaihan District Fellowship. Dito po gaganapin yan sa ating iglesia. At magsama-sama po ang lahat sa ganap na ika-2 ng hapon. At para sa karagdagang pagbabalita po, tinatawagan po natin ang ating Sister Liza Balona para po sa kabalitaanan, para po sa Sports Fest. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa natapos na Sports Fest noong August 29, ito po yung overall standing for event po ng volleyball. So, per team po, ang nangunguna po ay ang Jehovah Nissi with the points of 1,100. At pumapangalawa po ang Jehovah Rapha na merong 962.5 points. And sa pangatlo naman po ay Jehovah Shalom na merong 900 points. At ang pang-apat po ay ang Jehovah Jireh with 687.5 points. At syempre po, may mga nanguna po at may mga naging outstanding player po sa event po ng volleyball. Pangunahan na po ni Ate, para po sa babae or women's volleyball, ang best player po ay si Ate Nika Mones from Team Jehovah Rapha. At sa men's volleyball naman po, ay si Billy Balona for Jehovah Nissi po. At sa mga susunod po na event, magkita-kita po tayo sa February next year po. At we will announce po yung further announcements po or details para sa susunod na event. At yun naman po at isang magandang umaga po. Maraming salamat po kay kapatid Sister Liza Balona para po sa kabalitaanan for Sports Fest. At bago po tayo dumako sa pagbati ng mga may birthday, paalala din po sa lahat po ng kalalakihan, nagpaabot po ng abiso ang inyong pong presidente, ang atin pong Brother Cito Bana, magkakaroon po ng pagpupulong, maikling pagpupulong lahat po ng kalalakihan. Dito po yan sa ating iglesia right after the service. So maiwan po at magkita-kita po tayong mga kalalakihan. Ngayon po ay atin na pong batiin ang mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan para po sa linggong ito. September 23 po, happy birthday, Sister Venice Blaza. Ngayon din po, September 23, Sister Joanna Ocol. September 25 naman po, happy birthday, Sister Lovely Baltazar. September 25 din po ang atin pong minamahal na pastor. Happy birthday po, Pastor Fermin Lantan. At sa darating naman po na September 27, ang atin pong elder, Sister Nirsa Lantan. Muli
Muli po, happy birthday po sa inyong lahat. At atin naman pong i-welcome ang atin pong nakasama ngayong umaga. Kung maaari lamang po ay tumayo at kumaway po sa kapulungan. Tinatawagan po kapatid Rai Calvadores. Ayan. Welcome po sa Tipas Unida Church. At para po sa announcement ng atin pong NOAH Project, raffle promo, natawagan po natin ang ating elder, Dr. Nep Ordonez. Muli po tayo nagpapasalamat sa mga nagbigay sa ating NOAH Project. At bilang pasasalamat po, ito, magbibigay po tayo ng special prize sa mga nagbigay po nung Sunday. So narito po, pwedeng pahawak po ng lalagyan. Hindi po lalagyan lang. Ang atin pong tatanggap ng, Kuya J.I., pakidala po ng ating chocolate roll. Yan, tatanggap po ng dessert ay ang ating Pastor Galing and Elder Lucy Filio. Ayan. Tama-tama po sa inyong sugar. Yan. So, congratulations po. Pahatin na lang kay J.I. At muli po tayong nagsasabi sa lahat na patuloy po tayo magbigay para po sa ating NOAH Project. Yan po. Kakainin nyo na po ba? Congratulations po, Tita Lucy and Pastor Galing.